all. It's 8:44 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga Pilipinas at Diyos maray na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region. At holiday Lakay, ang saya-saya. Nagulat nga ako kung kailan naka-holiday, para ka naka-trench coat. Ang init-init ng panahon eh. Ang lamig kaya sa booth. Oo. Tsaka alam mo naman kailangan ko magbalot-balot. Antay, namimiss ko na nga Lakay hindi magbalot eh. Kailan ba matatapos nung bakit ikaw na to? Ang election yan. Kala ko tuloy, may biyahe ka sa yung sinasabi ni Jerry Bahana Cruz ha? Ayan. Kala ko malamig yata sa Japan ngayon. Kung regaluhan mo ko ng Korea, trip papunta doon. Sige, tanong natin kay Jerry tsaka kay Mabel. Baka magpaparaffle sila ng tanong natin kay Tunying. Sana all. Kaso bawal mag-leave. Anyway, mahabigan ni Chilchil lang po. It's a holiday. Pero kahit holiday, alam niyo po kami rito sa media, lalo sa broadcast industry, kami po para mga pulis, para mga bumbero ngayong summer season, ha? Abay, wala pong pahinga. Ayan, para kami mga jeepney drivers, jingle lamang ang pahinga. Ayan, nagalit na sa Department of Energy, Secretary, paano ng Secretary ng DOE? Ayun, naman, kinakalimutan mo naman si Secretary Rafael Lutilla. Ayan, basta, ayan. Parang selective yung memory mo Lakay. Oo nga. Pagka walang ginagawa kasi talaga, nakalimutan ko. Nababaon sa limot. Narinig ko yung sigaw ng mga jeepney driver sa Department of Energy. Ayan. Spokesman ng mga oil companies. Umiyak ni sa Lakay kasi kokonti na nga lang ang pasahero. Dahil, di ba Lakay, yung iba nga, report ni Giselle kanina, gusto na nila yung mga aircon na mga minibus, yung mga traditional jeep natin, kokonti na lang ang pasahero. Tapos mataas pa ang presyo ng gasolina. Yun, crudo. Ayan, ngayon taas na uli. 120 ba sa crudo ngayon? 140 sa gasolina? Yes, Lakay. Pambihira, Ayan, pati bawang, ayan, tumataas na ang presyo, ha? Ayan, pati yata presyo ng karne ng baboy, ayan, baka, ayan, malalaman natin sa ating bisita ngayon. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Bago natin simula interview, paalala natin na Sister Elle Lakay. Ito pong mga interview namin sa Bakit Ikaw, the DZRH Job Interview. Dito po ay libre mga kuya. Ayan, wala pong bayad. At lahat po ng gusto magpahayag ng kanilang plataforma ay makipag-ugnay lang po kay Lola Malu Cabral. Tita Malu naman daw Tita Malu, ayan, Again, wala po itong bayan. Hindi po kami naniningil dito ng kahit 5 duling. So baka naman po mamaya may mag-message sa inyo nang hihingi po ng pera. Pakireport po sa amin. Yes, Scam po yun. Alam nyo mga scammer, magagaling. Ayan, pwede natin doon sa DZRH. Sabi nila libre. Tapos biglang naningil. Hanap buhay, hanap tayo ng mga kandidato. Kaya ayan, libre po ito, party po ng aming public service. Yes, at ang priority po naming ini-interview rito para mabigyan din ng pagkakataon na makilala ng ating mga kababayan ayun po mga tumatakbong senador at party list. Ayan. Yung mga senador sa yung mga ibang sikat na Lakay ayaw nang pagpunta rito. Ayaw na mag-interview kasi lupit mo daw mag-interview. Ayan, pati love life tinatanong mo. Hindi ako nagtatanong nun. Ayan, huwag na magpaligoy-ligoy. Ayan, alam mo, Sister Elle, Yes, Lakay. matagal ko na narinig ito. Ayan, ilang beses ko nang in-interview ito, pero ngayon ko na na-meet ng personal. Ay, ayan, talaga ba? Akala ko, uugod-ugod na ito.
Bata pa Grabe pala. ka naman sa ugod-ugod na baka iba yon. Ayan, kasi kung magsalit sa radyo, parang, anak ka mo. Hindi naman gano'n. Iba yata yun. Ayan. Pero mata na interview ngayon nakita, bata pala. Bata pa siya lakay. Oo, kasi bata pa ni Kuyang Noble Martin Boy Osaita. Ayan. Yung dalawang Dalawang wala ba pula tayong itlog dyan na dalawang pula? ang itlog. Ayan. Ay, Kuya Pero, Boy. Ayan, good morning. Ayan, kaibigan pala itong bisita natin ngayon. Yes, at ang okay, do ating... the honor, Sister L. Ang ating bisita lakay, siya ang first na nominee. Yung alam mo lakay yung party list nila, kilalang kilala to eh. Ay, Oo, alam mo Oo noon, nga, siguro simula nung namulat ako, ganun ba? aga party list na ito. Agap, hindi aga mulak. Hindi nga lakay, aga party yan, list. agap, Oo, oo. Agriculture Sector Alliance of the Philippines o AGA po ang ating kasama lakay. Siya ang nagtatag ng AGAP noong 2003 bilang proteksyon at pagtataguyod ng kapakanan ng mga magsasaka. And lakay, matagal na din tong Oo nga, kaya nagulat ako eh. Kapanahon pa ni delayed Congressman P.D. Barsaga ha? Si Congressman P.D. Barsaga bago sinundo ni Lord shaggy na ang buhok, pero etong Shaggy. Ano nga Shaggy? sa gilid na ang buhok. Etong tinitinan ko tuloy itong bisita natin. Ay, dito malago ang buhok Tinitin ko nagpa-hair transplant ito. Tinanim isa-isa. Kasi, ayan, sige, okay. Eto pala, Kay. Teka muna, bago yung pakilala, ha? Hindi ko nga pala natanong, baka anak niyo ba yung dati kong kasamang Rumboy Congressman, ha? Ang pangalan po ay Rick Briones, ayan. Kasama kilala ka bang Rick? Baka mag-anak na, Kay. Kasama namin Rumboy sa Halina Lads nung araw ha. Si Rick Briones, nako, ito yung isa sa pinakamagaling namin kasamang Rumboy na ang galing mamboso. Dahil sinabi mo yan, hindi na niya aaminin na kamag-anak niya yon. Pero lakay, alam mo ang AGAP, sila ang principal author ng 71 na bills lakay at nag-co-author naman sila ng 17 at kabilang dyan na naisa batas yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na alam mo naman lakay, siguro ito kung maamyandan o malagyan ng mas pangil itong batas na ito, malaki ang tulong doon sa mga hoarders, smugglers na hanggang ngayon lakay hindi pa rin nakukulong. So, ang ating mga kasama, ang first nominee ng AGAP party list, si Congressman Nicanor Nick Briones. Kong, good morning po. Ay, magandang umaga, Leo po. Deo at Ivana Alawi ng DCRH. Lobby po. Lobby po daw Ayan. Si Lobby, Oo. Sister L. Baka ma-Stella L na naman ako dito. Lakay, sasabi, kasalanan mo talaga to. Magandang umaga sa lahat taga-subaybay. Salamat sa inyong imbitasyon. Ala, Congressman Briones, batiin mo ka muna yung mga taga-Patangas. Ayan, binabati natin yung lahat ng mga Batanggenyo at Batanggenya sa lalawigan ng Batangas. Lahat ng ating mga magsasaka, mga isda, at lahat ng miyembro ng ating kooperatiba sa buong bansa. Magandang umaga po. Ito po si Kong Nicky Ayan, dito sa DCRH. Bakit ikaw? Ayan parang broadcaster na kung magsalita diba? si Congressman Kasi Nick Briones. Ha? sanay na siya lakay pag Oo. ini-interview. Alam mo to, kung tutuusin, Sister, overstaying na sa Kongreso eh. Pero maganda yung kanilang mga nagagawa. Oo, ayan. Kasi nakatatlong terms na yata ito. 3 terms, 9 years na. 9 Ayan. years. Sa Kongreso. Ayan. Anyway, Congressman Nick Briones, sir, bilang kinatawan po ng AGAP party list. Ano nga ba ibig sabihin ng AGAP? Maaga ba kayong gumigising? Maaga ba? Ayan. Yan, tama ka doon. Kasi magsasaka tayo. Pero yung AGAP, ang ibig sabihin, Agricultural Sector Alliance of the Philippines. Ayun. Ito'y samahan ng mga magsasaka, mangingisda, magugulay, maghahayupan, at ng mga kooperatiba na lalo't higit ay nasa industriya ng agrikultura. Actually, in fairness, Congressman Nick Briones, kaya ang unang
party list na kumatawan sa farmers. Ayan na. farmers. Bago pa nagkaroon ng magsasaka party list, kilalang-kilala na ang Agap. Agap, yes, Ayan na. oo. Pero ang tanong ko, Congressman Nick Briones, bago yung mga inakda at naipasa ninyong mga panukalang batas, ayan na maganda katulad ng anti-botcha law. Ayan na. Bakit kayo ini-endorse ni Ivana Alawi? Ayan na. Alam mo, napakaswerte sa pagkakataong ito ng ating magsasaka mangisda ng ating kooperatiba. Dahil kami ang pinili na tulungan at suportahan ng napakabait na si Ivana Alawi na ang puso ay nasa mahirap. Pinag-aralan daw niya ang Aga Party List. Ba? Maraming kumukuha sa kanya, pero sinabi nga niya, kung para sa sarili lang nila, hindi siya ganon. Ang gusto niya, yung talagang may nagagawa at may naitutulong at tunay na may sektor na ipinaglalaban at advokasya. Kaya, yun, napakaswerte. Malalaman ng buong Pilipinas ang katatayuan ng ating magsasaka mangisda kooperatiba dahil sa kanya. Ayan. Yung ba talaga o malaki ang talent yung binigay ninyo sa kanya? Wala. Hindi. Tulong na ako naman talagang inutang na loob ng ating mga magsasaka mangisda. Aba, buti naman Kala Kasi ko. Lakay, kung mapanood mo yung sa Facebook page ni Ivana, sabi ko nga sa'yo kanina, no? Talagang natuwa din siya dun sa mga bigay din sa kanya ng magsasaka. Na-appreciate niya, Lakay. Yung mga pampinakbet, ang sarap, Lakay. Gulay, Mga gulay, kamatis, prutas, utong kabatiti, ayan. Utong kabatiti, yan mga favorite mo. Tarong, Oo, ayan. Nagsinigang pangalakay. Ganun ba? Ayan. Kaya lang meron daw pinapagawa si Kong Nick Briones sa kanya na hindi ginawa Ano? Abay, pinapasakay ng kalabaw. Palagay ko, pag pinasakay mo talaga si Ivana, gagawin niya. Sakay siya. Ganun Pupunta ba? talaga siya sa mangingisda. Gusto niya madanasan. Actually, sumakay siya sa fishing boat. Pinuntahan yung buhay ng mga mangingisda. Kaya napakaganda. Ngayon lang mangyayari na malalaman ng buong bansa na ating gobyerno na ganun pala ang buhay ng pinakamahirap na sektor sa ating bansa. Ito ang ating magsasaka mangingisda. Ayan. So, alam ko na, Sister El, kung anong sikreto ni Congressman Nick Briones. Akala ko medyo uugod-ugod ng bata pala, ha? Siya pala ay mahilig sa sabi nga, eating fresh grass. Ayan. Gulay pala, Grabe gulay. naman yung grass. Vegetables, hindi grass. Siyempre, magsasaka Lakay ayan. Talagang mga fresh ang kinakain. Ayan. Pero ito na, Lakay. unang tanong ko, Congressman Nick Briones, naka 3 terms na pala sa Kongreso. Kung tutuusin overstaying na kayo, Congressman, ha? Bakit gusto pang magpatuloy, maglingkod uli, maging Congressman na bilang kinatawan, first nominee ng Aga Party List? Dahil Deo, hindi ko pa nakikita ang resulta ng mahaba naming pakikpaglaban. Aba? Dahil sa totoo lang, yung hinahangad namin na umunlad na magsaka mangisda, yung magkaroon tayo ng sapat na pagkain, yung bumaba ang bilihin para sa ating mga Pilipino, hindi pa nangyayari. At yan ang ikinalulungkot namin, lalo na ako. Napuprostrate nga ako Talaga? Sana, sabi ko, bago man lang tayo mawala sa mundong ito, makita natin na yung ating mga anak, apo, pagdating ng araw, at nangyari yung pangarap namin. Dahil iisa lang ang susi para tayo mangyari yung pangarap natin. Magkaroon ng maunlad na magsasaka at mangingisda. Kung gusto natin na magkaroon tayo ng mura de kalidad at sapat na pagkain. Kung ang magsasaka at mangingisda ay naghihirap, huwag na tayong umasa. Dahil marami ang aatras, marami ang aayaw, at mag-iiba na lang ng trabaho hanap buhay. So, in the end, ang magsasuffer ay ang ating mga pamilya. Totoo yan Congressman, kaya ang pangarap mo ay pangarap ko rin. Dahil ako ay anak din ng magsasaka. Galing sa bukid. Ayan, ang pangarap sana natin sana mga magsasaka ay yumaman din. Maging milyonaryo din katulad sa ibang bansa. Dito sa atin, mga magulang natin magsasaka. Anak, mag-aral ka para hindi ka mababaon ditong katulad ko magiging magsasaka. Ayan, ganun po ang
ang turo tuloy ng ating mga magulang na magsasaka, Congressman Nick Briones, sir, dahil hindi umuunlad ang kanilang sitwasyon? Tama ka, at yan sana ang gusto natin baguhin, na makita ng ating pamahalaan na ang dapat unahin yung mga nagtatrabaho, yung mga naghahanap buhay. At yun ang tulungan, bigyan ng malaking pondo, bigyan ng proteksyon. At sa totoo lang, itong last term, itong aking term na pagbalik ko, dito lang ako nakakakita ng bagong pag-asa namin. Dahil ako, nag-umpisa ako backyard racers ng baboy. Elementary pa lang ako, nagpapaaral sa amin yung backyard na pag-aalaga ng baboy ng magulang ko. Ako nag-aalaga. Talaga. Nagtatanim ako ng palay, nag-aanin ng palay. Ako'y nag-alaga ng poultry ng father ko. Kami ang nagtayo ng bahay. Madalit sabi dinanas natin. At tayo naman, 12 kami magkakapatid. Yan yung Medyo bumuhay sa amin. marami-raming ko. Ayan, matagal na ka pala kayong kumbaga Bata pa lang lakay, alam na niya eh. Ayan, matagal na kayong nakatapak sa lupa, ayan na nakasahid sa lupa, Congressman. Pero ano ba ang nakit niyong dahilan? Bakit ganun? Yung ating farming industry, ang ating mga magsasaka, ano ba nagiging sagabal? Ba't hindi umuunlad ang ating mga magsasaka? Ano ang kailangan nating gawin para ang mga magsasaka ay yumaman naman, makaranas ng ginhawa, Congressman Briones, sir? Ang isang matagal na nating pinaglaban at dahilan kung bakit natayo itong Agricultural Sector Alliance of the Philippines. Ito hindi tinayo para ilaban sa party list. Tinayo ito para labanan, magkaroon ng boses ang mga magsaka, mga isda at kooperatiba sa mga salot na nagpapahirap sa amin. Kaya na smuggler, hoarder, profiteer, cartel. May mga nagawa kaming batas pero nagkamali kami dahil Bakit nagkamali? pinagkatiwala namin sa custom ang paghuli sa smuggler. Sila nag-iimbestiga, sila nagpapile ng kaso, pag hindi sila dismiss. So walang nahuli. Wala ring nakulong. Dito sa bagong batas na ating na ipapasa, tayo principal author and sponsor. Anong batas po yan? Ito yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Kung saan ang tinutugis nito ay yung nagpapahirap sa agrikultura. Yung smuggler, hoarder, profiteer, cartel. At ito'y priority bill ng ating Pangulo. At sinabi niya dun sa SONA, bilang na ang araw ng magsaka at mangisda. Bilang na ang araw ng mga smuggler, hoarder, profiteer, cartel. At talagang seryoso na kanyang hahabulin. So, at ginawa niyang priority bill itong batas na ito. Kaya mabilis na naipasa. Sabi ko itong bagong pag-asa dahil dito, lifetime imprisonment ang parusa, non-bailable. Basta 10 million and above. At ito meron ng enforcement group. Na ang nangunguna NBI, PNP at Coast Guard. Hindi na namin isinama ang custom dahil sinasabi ko rin sa aming kongreso, kung isasama ninyo yun, tumigil na tayo ng ginagawa natin. Paasahin lang natin ang ating mga magsaka, wala na namang mangyayari. Bakit mainit ang ulo sa mga taga-Bureau of Customs? Lalo pagkat ako'y naniniwala na kaya hindi masugpo, marami naman sa kaisipan ng lahat na may mga kasabwat diya sa loob ng custom. So, meron itong National Council under the Office of the President. Ang chairman ngayon ay ating presidente. So, ang tagumpay at babagsak ng batas na ito nasa ating Pangulong nakatayo. Ngayon, meron itong prosecutor, special team of prosecutor na siya mag-aayos ng batas ng kaso para magtagumpay. Meron itong 5 beses na multa at ito'y may reward system na magre-reward ng 1 million up to 20 million sa sino mang magsusumbong. Ordinaryong empleyado ka man. Hindi mo kailangan magpakilala basta napatunayan na merong smuggling, hoarding, profiteering, cartel, matatanggap mo yung reward. Pero bakit ganun, Congressman Nick Briones, sir? Ang dami na ipinatawag sa Senado, sa Kongreso, na di umano yung mga hoarders, smugglers, meron pa mga garlic queen, kung ano man mga bansag, onion king, ganyan. Bakit wala pong napaparusahan? Walang nakakasuhan? Walang nakukulong? Kaya ano nga, ang dahilan? Kaya nga, Deo, nirepeal namin
yung Anti-Agricultural Smuggling Act dahil wala ngang napaparusahan dyan. At ito na ang bagong batas. At katunayan, ni-raid ng NBI at ng DA yung isang warehouse na puno ng bigas na nire-repack, profiteering ang kaso. Kahit luma, so hoarding. Kaya ang kaso nito, economic sabotage. So 4 kagad yung ikinulong. Non-bailable yun. At lifetime imprisonment. So, ang kailangan yung may-ari ng bodega at saka may-ari ng bigas, yun ang dapat makulong. Tama. Meron nahuling makarel, isang outright smuggling, isang technical smuggling, isang 178.5 million, isang 202 million. Si Secretary naman ang nanguna rito, Secretary Kiko. So, economic sabotage sa mga kaso nito. At sinabi ni Secretary Kiko, kailangan economic sabotage. Dahil pagka ito nahuli nga, ay ang kanyang multa times 5. Wow. 1 billion, may get. Ang multa. At ito, non-bailable, lifetime imprisonment. So, may mga nakulong na, pati yung nag-smuggle ng sigarilyo, dahil kasama sa industriya natin ang tobacco, dahil meron nagtatanim ng ating tobacco rito, lalo sa norte. So, may nahuli rin, nakulong. So, sunod-sunod na ito. Ako'y naniniwala, seryoso ang Pangulo, at sabi ko nga, ay pagtatagumpay at mabibigyan niya ng pag-asa ang ating magsasaka kung siseryosohin talaga ng ating Pangulo. Big fish laban ba? dito. Big fish ba ito? Mga malaking hoarders, smugglers ba ito? Kung rason, baka bodegero, katiwala lamang ito. Hindi, meron tayong na raid ng NBI at ako hindi papayag na hindi natin yan maimbestigahan tuloy-tuloy. Ang punong-puno, worth 600 million na karning baboy. Hoarding na rin ang smuggling at saka nire-repack, ginagawa yung mga expired ng karne. Ayon sa NBI. Hindi tayo papayag. Balita ko, mukhang lumambot at parang walang mangyayari. Ang may-ari daw, Atkins. Oo, yung pinakamalaking importer na iniimbestigahan namin doon sa Quinta Committee. Wow. At sinabi natin mag-submit ng lahat ng papeles na kailangan i-submit. At pagbalik natin, Deo, Sister El. Opo. Patuloy natin na investigasyon at pag walang nangyari doon sa ni-raid na NBI ay makakasama sila sa economic sabotage. At makikiusap tayo sa Presidente na ito talagang tutukan at gawin seryoso. Hindi pwedeng may nahuli tapos biglang nawawala ang kaso. Hindi po pwede yan. Kailangan Dapat may mag-sample sampulan. talaga. Dapat masampulan. Yung mismo may-ari ang kailangan makasuhan ng economic sabotage at makulong. Kung malinaw naman ang ebidensya, kaya dapat talaga may masampulan kong Nick. Pero malabas po muna tayo sa ating himpilan. Meron tayong man on the street. May meron pong magtatanong sa inyo na isa sa ating mga kababayan. At nandyan po ang ating reporter na si RH29, Boy Gonzales sa Lungsod ng Maynila. Boy, sinong kasama mo at ano ang kanyang katanungan kay Kong Nick Briones? Taga Manila ba to o taga Batangas? Boy. Sister Ella Lacaydayo, dito sa Congressman Nick Briones. Dito kami sa Macarinderia sa Magallanes Street sa Intramuros. At may mga katanungan itong ating mga tindera sa mga ulam nila, mga karne, baboy, yung ano po mga tanong nyo, Nanay Lisa, kay Congressman Nick Briones? Lisa... Kung sa presyo ng baboy at saka itlog, kasi hindi po siya bumababa, tumataas pa po. Naku, tama-tama. Tapos sa smuggling po na mga karne, di ba po ba may batas po na dapat pong ipatupad? Hanggang ngayon po, hindi po nararamdaman ng taong bayan kung ano po yung nangyayari. Ayan, Ate Lisa, tama-tama. Forte ito ni Congressman Nick Briones. Ayan, kinalakihan niya itong... Oo, karne ng baboy. Nasa hog raising industry at poultry ito, si Congressman Nick. Ayan, Ano ang tama. sagot po ninyo, May alaga Kong? tayong baboy, may alaga rin tayong paitloging manok. So, ngayon nakipagkaisa ang lahat ng magbababoy sa buong bansa kay Secretary Kiko Laurel. Okay. Na ibaba, dati nag-250, 260, nag-300 na ang farm gate price. Lalo sa ibang lugar. Nakipagkaisa ang aming sektor
dahil ayaw rin namin mag-suffer ng tuluyan ang ating mga mamimili, binaba namin to 230 pesos ang farm gate price. So, dapat ang karne ng baboy na ginawa ni Secretary, mayroong maximum suggested retail price na 350 ang kasim at laman, 380 ang liempo. Dapat yan ang nangyayari dahil base sa farm gate price at 230 pesos, ang sabit ulo ay 300 pesos at ang retail ng kasim at saka laman ay 350, 380 ang liempo. So dapat po yan ang nasusunod. At ngayon naman ay magmamahal na araw, maaring ang demand ay medyo bumaba. So naniniwala ako tuloy-tuloy na po yan. Dahil sa pakikipagtulungan ng lahat. Pero hindi lang pwedeng ang mga farmers. Kailangan po makipagkaisa ang ating mga dealer, yung biyahero. Dahil hindi sila, alam mo, kami, bilang mga mag-alaga ng baboy, bago kami makapagbenta, kung ikay mag-uumpisa sa biik na gagawing inahin, isang taot kalahati bago kami makapagbenta. Tapos nalulugi pa. Yan namang mag-start ka nung yung gilts o yung malaki na, isang taon bago kami makapagbenta. Ang ating mga biyahero, araw-araw, umiikot yung pera nila. Pwede silang kumita. Kung sila'y malugi ngayon ng kaunti, bukas pwede silang tumubo eh. So, mapakalayo ng sitwasyon. So, ang nire-request lang namin kay Secretary, kung naglagay tayo ng maximum na pagkita ang ating magbababoy, dapat lagyan mo rin ng limitasyon na kami malulugi. Merong minimum farm gate price kung saan babawasan mo naman yung importation o tataasan mo ang taripa kapag bumabagsak naman ang presyo ng ating mga magbababoy. Dahil hindi pa kami nakakabawi sa tama ng ASF. Kung kami lalong mawawala ng pag-asa, lalong magmamahal ang ating karning baboy dahil marami ang tuluyang hindi nababalik. So kailangan mabuhay ang ating industriya. Yun naman sa itlog, abay ngayon ang aming farm gate price ang pinakamalaki, yung pinakamalalaki, large to XL, jumbo. Wow, ay jumbo pa, ha? 7 pesos and 10 centavos ang farm gate price. Ay di dapat yan, kahit hanggang ang presyo dapat yan, plus 1 peso na lang, di mga 8 pesos. Kung ang small namin nasa mga 650 per piece, so dapat yan, small medium, dapat yan nasa plus 1 peso, 750, maximum 8 pesos. So, dapat yan ang maging takbo ng presyo sa palengke. Ay nadidinig namin, meron nagdo-12, 10 piso. Kong 12. Doon nakarang bumili ako yung Itlog? itlog. 12 pesos. Abay ko sa palengke yan, napakataas ng presyong yan. Meron nagsasamantala, it's either yung dealer or yung biyahero or yung Ako naman hindi naniniwala ang nagre-retail yung magsasamantala dahil mahirap magkaisa yung milyong retailers. Ang pwede magkaisa riyan yung ilang dealer. Ayan, sabi ni Kuyang Boy Usaita, abay kung 12 pesos ang isa, abay tatlo na ang pula niyan. Hindi na dalawang pula pala. Ganda mga, paring boy, sa isa. Ayan, at saka si Secretary Dong Mendoza, kumusta ka? Kung Nick Briones, ayan, sige. Salamat. Secretary Dong Mendoza. Mga kaibigan natin yan. Ayan, So si Ate Lisa, ate, kayo ba ay... Boy. Tanong natin sa kanya, magkano pa po bilhin nyo sa bibili ng baboy? Sa Divisoria. Magkano po 1 kilo? Sa 1 kilo po yan, pumapatak din po ng mga 560, 480. Depende sa baboy. 1 kilo? Opo. At yung itlog po? Sa itlog, ang small nila, 850. Tapos yung isda is, 180, 190 ang, 1 kilo. Oh. Napakataas ng baboy. So, isumbong po natin yan. Saan ba ng palengke yan? Kasi iniimbestiga. Divisoria daw po. Yan, yung Cartimar at sinabi ni Secretary Kiko, pupuntahan nila within this week at iimbestigahan pabalik sino nagsasamantala o profiteering. Baka po hindi nila alam ang profiteering ngayon kasama na sa economic sabotage. Pero hindi naman kayo masasakot noon dahil
10 million and above ang hindi. ano. Tsaka si Ate Lisa, ano yung... Nagre-retail lang ata si ate. may karinderya ka ba ate o nagtitingin-tingin ng paninda? Karinderya po. Karinderya. Ayan. Sa likod niyo. Lisa Karinderya Fast Food and Grocery. So, at Ate Lisa, Kung po, Grab po ang kumakain at saka karamihan po taxi driver. Ayun. So magkano naman ang kinikita mo, Ate Lisa, kung ganyan po kamahal yung binibili nyo po na mga paninda, kumusta naman po ang kitaan natin? Sa ano po kasi pag namumunan po kami nasa 2.5 po. Maano lang po, mababalik lang po siya siguro konti po. Mga nasa 1,000 lang din po, 3.5 ang kalabasan po lahat. Allah, biro maghapon kang nagtitinda dyan. Di bale, Ate Lisa, ayan, bahala si Kong Nick Briones dyan. Bibigyan ka ng ayuda. Ayan, bibigyan ka pa ng itlog na... 2 ang pula. 3 ang pula. Ayan, kasi dagdagan niya na isa eh. Ireklamo, kailangan ireklamo yan. Yan nagtitinda ng sobrang mahal na yan. Ayan, Sa DA, Mahal pala yung ano yung baboy tsaka itlog na binibili niya dyan sa area ng Divisoria. Ayan, Yan yung nakausap natin Congressman Nick Briones, Lakay, at Sister dito sa Magallanes Street sa Intramuros. Ito yung karamihan mga tinda rito, mga karinderya, Lakay. Hanggang dito sa may kabahan niya, no, yung kabahan nitong Magallanes. Medyo wala lang tao dahil sa holiday ngayong araw. Balik sa inyo, Kong at Lakay at Sister L. Maraming salamat. Thank you. Boy G, Boy Gonzales, Lacuna, Dumagoso, Versosa. Bakit ikaw? The DZRH Job Interview. Ayan, kung Nick Briones, ayan, ang sabi rito, ilang buwan matapos may sa batas ang Anti-Agri-Economic Sabotage Law. Ayon sa PNP Director for Intelligence, umabot na po ng 1,400 na ang ikinasang operasyon at ikinaaresto ng 1,174 na individual. Bilang isa po sa mga may akda ng batas, ayan, kontento na ba kayo sa implementasyon ng inyong naipasang batas na ito sa economic sabotage sa Congressman, sir? aba, napakalaking pagbabago at pagpapasalamat namin. Marami na talagang nakukulong at nahuhuli. Non-bailable ito. So, kailangan lang yung mga ika nga ay ma-jackpata nating may pakulong, yung mismong may-ari ng kumpanya na nag-i-smuggled, may-ari ng warehouse, may-ari ng bigas, may-ari ng kung ano man ang kanilang ini-smuggle, kinakartel, hinuhord, para makita ng ating mga magsasaka, mga isda na pinakamahirap sa ngayon ay magkaroon sila ng bagong pag-asa. Maawa tayo sa ating mga kababayan na nagpapakain sa atin. Ayan, Congressman ay makalma lang ay kayo nagagalit Sabi ni Kong, paano ka kakalma? Hindi ako makalma pagka hindi nahuli yung malalaki. Daanan sa barik ng emperador. Pero kahit gin. marami nang naipanukala kong ang AGAP, mayroon na din po kayo mga naging co-author din po kayo ng ilang mga batas. Pero sa kung kayo po, ito po, kung muli po kayong ihahalal ng ating mga kababayan ng masang Pilipino, ano-ano pa po yung mga panukala na gusto nyo pong isulong para naman po mas matulungan pa at of course yung kapakanan po ng ating mga maliliit na magsasaka ay mas mapangalagaan po natin. Gusto natin kasing may pagpatuloy yung pagsasagawa ng batas na talagang makakatulong sa ating nasa sektor na agrikultura. Unang-una na itong aming tinatapos na Animal Industry Development Enhancement Bill. Ito, pasado na sa Kongreso, pasado na sa Senado, at ito'y magbibigay din ng bagong pag-asa sa ating nasa livestock, poultry, dairy, and corn industry. Ito po yung ito'y ginawa rin priority bill ng ating Pangulo. Kailangan natin ito, yung pondong makukuha dito. Ang lahat ng mga taxes, taripa na makukolekta sa importation ng karning baboy, manok, baka, dairy, mais, mga beans, ay iipunin at ito ay ibabalik sa industriya ng pagmamanukan, pagbababuyan at pati sa corn industry at sa dairy.
Ang ibig sabihin, meron na tayong pondo na hindi bababa sa 30 billion. Mga 30 billion every year. Na dati wala tayong ganong kalaki. Minsan kasya lang para sa sweldo ng mga nasa livestock and poultry sa Department of Agriculture. So dito maaaring magkaroon na tayo ng pambayad sa tatama ng ASF, bird flu. Kung may kalamidad, makakatulong na dahil magkakaroon ng pondo. Magkakaroon na rin para sa development, katulad ng mga post-harvest facilities, cold storage, warehouses, at mga drying facilities na kailangan ng ating mga nasa corn industry. Magkakaroon ng mga tamang biosecurity, magkakaroon tayo ng pondo sa repopulation para makabalik ang ating maraming magbababoy dahil halos 50% na ang nawala sa ating supply ng baboy. So kailangan makabalik yan. Napakarami na nawalan ng trabaho at buhay. At sabi nga kanina ni Ka-Angel, may mga nagpakamatay na rin dahil sa tama ng ASF. May nabalita na may nagpapakamatay din sa mga nagpapalay naman. So nakalulungkot. Dito natin makikita kung gaano kagrabe ang sitwasyon ng ating nasa sektor ng agrikultura at kailangan nating tulungan. Ayan, pero sabi ni i-rectify kita, Kong. Sabi ni Director Jimmy Santiago, yun daw mga sinasabi, nagpakamatay na magsasaka dyan sa Nueva Ecija. May sakit yung isa at yung isa ay may problema sa love life. Ayan. May iniwan ni Mrs. Ayan. Hindi naman pala dahil doon sa pagbagsak ng Kasi presyo parang ng sila palay. pong tawag sa kanila yung barok daw, yung parang namumorsyento. Ayan, pero wala silang sinasaka. Siguro nakadagdag na lang Pero siguro baka yan. nakadagdag lang. Pero ang pinaka-main is love life tsaka na stress dahil may sakit. Ayan, buti hindi. Mabuti naman. Kailangan lumaban, huwag magpakamatay. Yes. Kailangan tayo lalong magsumikap na ipaglaban ang ating trabaho hanap buhay. Si Congressman Nick Briones, hindi problema ang love life. Ayan. Papunta na naman sa love life. Kasi love life yung nagsasabi nagpakamatay. Iniwan ng misis Anyway, Congressman Nick Briones, ayan, wish po sana namin na sana po bago matapos ang inyong term, pagka kayo nahalal muli, sana ay makita natin ang mga magsasaka na karamihan sa kanila ay maging umasenso at maging mga milyonaryo din. Ayan. Kahit hindi naman milyonaryo, umangat-angat Umangat man ang lang. kabuhayan. Kasi ako din, Kong, ay galing po sa... para kaming prom D. Ayan. Probinsya din po. Galing sa liblib ng barangay to sa Albay. Ayan. May mga sinasaka din Ako po sa ang aming Ilocos. pamilya. Kaya parang nakakaawa din po. Nakaka-relate po kami. Naramdaman namin yan. Ayan. So, Congressman Nick Briones, sir, bilang panghuli po, ayan, ano ang inyong masabi sa ating mga kababayan? Bakit kayo kinakailangan muling ihalal bilang number 1 nominee ng AGAP Party List, Congressman Nick Briones, sir? Naniniwala po tayo na kailangan tayong makabalik dahil pag nawalan po ng boses ang ating magsasaka mga isda, ay baka lalong mawala ng pag-asa. Ay lalong mahirapan na magkaroon tayo ng sapat na pagkain. Unang-una, tayo ay nung itayo, sektor ang nagtayo at meron tayong tunay na ipinaglalabang advokasya para sa magsasaka at kooperatiba. At ito'y kung inyong ikukumpara, ito naman ay talagang iyan ang sinasabi ng ating konstitusyon na ang party list ay gusto nila magkaroon ng representation sa Kongreso, magkaroon ng boses at walang ibaya kundi yung mga tunay na marginalized and poor sector. At tayo may sektor na nagtayo ng AGA party list, may sektor na marginalized and poor na maaring yung iba ay wala. At tayo naman ay makikita nila. Ako po ay isang magsasaka, isang nasa kooperatiba. Yan po si Kong Nicky Briones. Tayo po hindi pwedeng takutin, hindi pwedeng bayaran para po sa pakikipaglaban sa hanap buhay at trabaho ng ating sektor na agrikultura at kooperatiba. At ninanais po namin sa pamamagitan ng ating AGA Party List na matupad po yung ating pangarap at makita na umunlad ang ating magsasaka mga isda upang ang pamilya natin ng mga Pilipino
ay magkaroon nga ng tinatawag na sapat na pagkain. So, sana po ay ipakita natin ang ating boses, ang ating lakas bilang 30% ng Pilipino nasa sektor ng agrikultura, bilang kooperatibang 12 million strong members. Ipakita po natin ang ating lakas sa pamamagitan ng inyong pagsuporta sa ating AGA Party List 117. Dahil gusto po nating maipakita sa ating mga nasa gobyerno na pag tayo'y nagkaisa, ay meron po tayong pwedeng magawa Ayan. para sa ating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay po ang ating Bakit Ikaw at ang DZRH sa kanilang programa. Maraming salamat, Congressman Nicanor Briones, first nominee ng AGA Party List. Parang ang nag-privilege page. At ang numero nilalakay sa balota ay 117. Ayan, 117. Ayan, basta tandaan, Ivana Alawi. Ayan. Yeah. Congressman Nick Briones, sir, maraming salamat. Good morning and thank you. Thank you, thank you. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.